Hey guys, it's me again. For today's recipe, mag-bake naman tayo ng pizza. In a mixing bowl, maglalagay lang tayo ng 200 ml of warm water, 1 tablespoon of white sugar, and 1 tablespoon of yeast. Mix to combined and rest for 3 to 5 minutes until fluffy and foamy. In a kneading bowl, we need 3 cups of flour, 1 tablespoon of sugar, and 1/4 teaspoon of salt. After ma-mix, add na natin yung activated yeast mixture. Naglagay rin ako ng half teaspoon of cooking oil. Gagamit ako ng mixer pero pwede nyo siyang i-knead by hand. Imimix ko lang to ng 8 to 10 minutes at kapag naging smooth na yung dough nyo like this, okay na yan. Pwede na natin i-transfer sa greased bowl. Kung medyo sticky pa yung dough nyo, ayos lang yan. Kasi after natin ma-i-proof, mamasahin pa naman natin yan. Huwag nyo kalimutan na lagyan ng oil yung bowl na gagamitin nyo para hindi siya didikit. Lagyan nyo na rin yung ibabaw ng dough para hindi siya magdadry. Cover and proof natin yan sa warm place at least an hour. For the toppings naman, meron ako dito ham. Ipa-fry pan ko lang to para ma-remove yung oil. Kapag nilagay na natin yan as toppings at binik natin yung dough, hindi na siya magtutubig. Hindi natin kailangan i-toast. Yung saktong madry lang, ayos na yon. Kasi maluluto pa naman yan kapag i-bake natin. I-slice nyo lang yan sa size na gusto nyo. Maliit lang yung pan na gamit ko, kaya liliitan ko lang din itong toppings. After nyo ma-slice, iset aside nyo muna yan. Ito na yung dough natin after 1 hour. Medyo malamig pa kasi dito, kaya hindi siya umalsa ng todo. Kaya kung magpo-proof kayo ng dough, maganda warm yung place para mas aalsa yung dough natin. I-transfer nyo lang yan sa working place or kneading mat nyo. Nag-dust din ako dito ng flour to prevent the dough from sticking. Then kinat ko lang siya into 4 since maliit nga lang yung oven na ginagamit ko. Kaya maliit lang yung size ng dough na maibebake ko. So up to you na kung gaano kalaki yung dough ng gagawin mo. So after natin yan maigulong sa flour, ipipinch lang natin yan para mai-flat yung dough. Kung may rolling pin naman kayo, wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Hindi ako fan ng thin crust, kaya hindi ko na paninipisin ng sobra. Depende na rin sa inyo kung gaano kanipis yung crust ng pizza na gagawin nyo. Ang i-aim ko lang, makuha ko yung size na mag-fit doon sa pan na gagamitin ko. Nag-brush lang ako dito ng oil para hindi siya didikit. Very cute silang itong pan na nabili ko. Actually, hindi siya pang pizza. Pero pwede naman siyang gamitin sa oven, kaya binili ko na rin. Ganito yung gawin nyo para walang tapon sa pizza na i-bake nyo. Usually, itinatapon yung dulo ng crust, diba? Kapag nilagyan nyo yan ng cheese, panigurado ubos yan. I-press nyo lang yung dough paloob para makover yung cheese. Hindi natin yan kailangan i-perfect kasi homemade naman yan. Butasan lang natin yan gamit itong tinidor para pag binake natin hindi siya lolobo. Brush with oil. Naglagay na rin ako nitong tomato sauce. Ham and cheese nga yung flavor nitong pizza na ginagawa ko. Gumamit ako ng mozzarella cheese. Ilagay na rin natin yung ham and more cheese on top. In a preheated oven, bake at 200 degrees for 15 minutes. And after 15 minutes of waiting, ready to serve na itong fresh from the oven na ham and cheese pizza. Sobrang sarap ng amoy niya, guys. Itong amoy ng bahay para tayong nasa Pizza Hut. Masarap ang pizza kapag freshly baked, kaya habang mainit pa i-slice na natin to. Pang solo nga lang itong size ng pizza na binake ko, pero in-slice ko pa rin talaga siya sa 8. Kung gusto nyo na mas melt pa yung cheese, taasan nyo lang yung temperature. Hindi kasi centralized yung init ng oven na gamit ko. Kaya okay na sa akin to kesa masunog. Super lambot ng crust, kaya literal na walang tapon. Overload sa cheese. Kung cheese lover ka rin, for sure magugustuhan mo to. Ang tagal ko na nga hindi nakakain ng pizza, kaya sobrang saya ko kasi nakapag-bake ako. I-try nyo na din tong recipe na to. So yun lang, that's all for today. Don't forget to like and share this video. Thank you for watching. Follow for more.